Ngayong araw naman nga mga kapamansa ay magtatanim naman tayo netong sayote. Kaya naman kung interesado ka nga sa aking video, halika na at samahan mo ako sa panibago nga nating araw mga kapamansa. Hello mga kapamansa, ang aking paborito at palangga, this is Belle. Welcome to my vlog again. Meron nga pala akong nabiling sayote. Eto at pikit pa nga at dahil mura pa nga itong nabili natin sayote, ay ibababad na muna natin ito dito sa tubig. Susubukan ko nga mga kapamansa yung ganitong teknik ng pagpapatubo kung siya ba effective. Pagkatapos nga itatakpan natin ito pero hindi naman masyado yung takip na takip siya. Tapos lalagyan na rin natin ang date para alam natin kung kailan nga natin ito binabad dito sa tubig. At makalipas nga yung 2 linggo, mukhang bumuka na ata si Ate Este itong ating binabad na sayote. Dito nga ay napansin ko na nagpakita na nga yung kanilang buto at nagkakaroon na nga rin sila ng ugat. Bali 2 linggo ko nga lang ibinabad itong sayote dito nga sa tubig. At pagkatapos ng 2 linggo, heto at may nakita na akong ugat dito. At sa aking experience sa pagpapatubo nga na itong sayote dito nga sa tubig, lalo na nga kung mura, kailangan iharap mo siya doon sa liwanag para mas mabilis nga siyang tumubo at magkaroon nga ng ugat. Kagaya na nga lang netong isa, nakapikit pa gawa ng hindi nga masinaga ng liwanag. Pero nung hinarap ko nga sa liwanag, aba mga kapamansa, nagkaroon na nga rin siya ng ugat. Kagaya na itong 2, meron ng ugat at pwede na natin ito i-transfer mamaya. So, ito na guys, yung ating yung binabad natin na sayote. At meron na dito yung so pwede na natin ito i-transfer. Nakapakuha na din tayo ng lupa kay Pambansa. Ayan, at pwede na natin ito i-transfer doon sa harap ng ating bakuran. Itong sayote. Ayan o. Ang ganda na. O diba? Nag-ugat na siya. At susunod ito ay magdadahon na. So, ayan o. Magdadahon na siya. At kailangan na natin itong i-transfer sa lupa at para hindi sila mabulok dito sa tubig. Kaya naman ay nagpatulong na ako kay Pambansa na kumuha nga ng soil na tataniman nga natin na itong sayote. Kaya naman ay naghanap-hanap nga kami ni Pambansa ng magandang lupa na pwede nga namin gamitin sa pagtanim nga ng sayote. Itinuro ko nga kay Pambansa kung ano yung magandang lupa na pwede nga namin kuhanin para magamit nga namin sa pagtatanim nga ng gulay. At ito nga ay meron akong nakita na magandang lupa na pwede natin gamitin sa ating pagtatanim. Etong mga nabubulok nga na bunot ng nyog at mga dahon, ito yung ating kukuhanin at gagamitin sa pagtatanim nga ng ating gulay. At hindi na natin ito gagamitan pa ng pataba dahil itong kanyang lupa ay buhagag na nga. Mas magandang gamitin natin na lupa sa pagtatanim is yung galing nga sa compost gaya ng mga nabubulok na dahon at mga nabubulok na bunot. At pag ganito nga yung iyong gamit na lupa sa pagtatanim, mas mabilis nga mag-grow yung iyong mga tanim. Matapos namin makakuha ng lupa, heto at binuhat na nga ni Pambansa at dun na dadalin sa harap ng aming bakuran. Dito nga rin natin ipepwesto sa harap ng ating bakuran itong itatanim nga natin na sayote. Bali pagtatabihin nga natin itong ating tanim na patola at itong ating itatanim nga na sayote. Paghahatiin ko nga lang sila dito sa balag na ating ginawa. Siguro naman ay hindi sila mag-aaway na dalawa kung magkahati nga sila dito sa balag na aking nga pong ginawa. At dahil ready na nga yung ating tataniman, ay itatransfer na nga natin itong ating pinatubo na sayote. Eka nga ni Pambansa, itutulungan na nga raw niya ako sa pagtatanim nga ng gulay. O diba? Sana all nakasuporta ang Pambansa. Ay, charot. Natutuwa nga lang daw kasi siya dahil maganda yung mga resulta na aking nga pong ginagawa. Siyempre, ako pa ba? Ay, charot. Na-imagine nga lang daw niya na bukas makalawa ay puro gulay na nga ang kanya makikita dito nga sa aming bakuran. Eka nga niya sa akin ay siya na nga lang daw yung magtatanim na itong pinatubo ko nga na sayote. Kaya naman tinuruan ko siya kung ano yung dapat niya nagagawin at kung ano yung dapat ang posisyon nga na itong sayote. Ganito nga lang kasimple yung pagtatanim nga ng sayote. Kailangan iharap mo siya doon sa liwanag para mas mabilis nga tumubo yung kanyang dahon. Okay. Marami nga akong nakikita na success talaga sa pagtatanim nga ng sayote. Yung kanilang pagtatanim nga ay ipinapato nga lang nila ito sa lupa at inilulubog nga lang nila ng konti yung ugat netong sayote. Meron nga rin ako nakita mga kapamansa na buo pa yung sayote na tinanim niya pero nagbubunga na. O diba? Bali 2 beses ko na nga pala mga kapamansa na sumusubok sa pagtatanim nga netong sayote. Yung una nga pala ay hindi nag-click dahil yung buong sayote kasi inilubog ko sa lupa. Nung nabulok na, abay namatay na nga rin yung tanim ko na sayote. Pagmula no na hindi na ulit ako nagtanim. Ngayon nga lang ulit ako susubok sa pagtatanim netong sayote after 6 years. O diba, biruin nyo napakatagal. At sana nga mag-click nga itong ating tanim na sayote at pag magkataon, naku,
mag-harvest nga tayo ng marami. At dahil dyan mga kapambansa, mega shoutout na muna sa inyong lahat, lalo na nga pala sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa atin dyan at nanonood ng ating mga video vlog. Gayon din sa aking mga kaibigan, kamag-anak at mga kakilala. Naku hindi ko na nga po kayo may isa-isa mga kapambansa. Huwag po sana kayo magsasawa sa patuloy ninyong suporta. Maraming salamat mga kapambansa. At matapos natin maitanim dito sa sako, itong ating pinatubong sayote, syempre lalagyan natin ng harang yan, etong nga pong pinutol-putol na kawayan. At para sure nga tayo na hindi sila kukulitin itong mga alaga namin na giraffe at mga canine. Aroy, joke lang po mga kapambansa. Syempre, kaya natin ito nilalagyan ng harang is para may proteksyon tayo sa mga manok nga na gumagala at para hindi nga kaykayin itong ating tanim na sayote. At ganun nga rin sa aking mga alagang canine, yung aking mga aso na kung saan ay dito pa nga naglalaro sa aking mga tanim nga na gulay. Kaya kung minsan ay nasisira nga talaga yung tanim ko na gulay dahil nga po sa alaga namin pasawan. At meron nga ako dito na green screen na ginamit ko nga noong nag-alaga ko ng 45 days. Ito nga ating gagamitin bilang pangharang dito sa tanim natin na sayote. At para nga merong proteksyon habang lumalaki nga itong ating tanim na sayote. Magsipag-sipag nga lang tayo mga kapambansa sa pagtatanim para nang sa gayon ay meron tayong ma-harvest na gulay at makatipid-tipid naman tayo sa ating mga gastusin. At finally mga kapambansa, ito na yung ating sayote na itinanim. Iintay na lang natin sila na lumago at i-update ko kayo kapag sila ay nagbubunga na. O paano mga kapambansa, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta. Hanggang sa muli, bye-bye!